Ikaw ba ay naniniwala kay Jesus o sumasampalataya sa Kanya? Naranasan mo na ba ang kapayapaan niya? Inaanyayahan ka namin na manood sa online worship service ng Parola Grace Christian Fellowship. Sasayo na sa ilang saglit! Welcome to Parola and Kabisi Grace Christian Fellowship online worship service. Praise God! Dahil muli tayong magpupuri, mag-aaral at sasamba sa ating Diyos na buhay. Ang video ito ay maaari din nating ibahagi sa ating mga kaibigan o kapamilya upang makarinig din sila ng salita ng Diyos. Kaya after this, don't forget to share our online worship service video. Kung ikaw naman ay first-time viewer, kami nagagalak at natutuwa dahil maaari ka rin sumabay na sumamba sa ating Panginoong Jesus. Bago tayo magsimula, nais ko lang ibahagi ang sabi sa Psalm chapter 34 verse 2. Lift up your hands in the sanctuary and praise the Lord. Tayo ay magpuri sa ating Diyos pagkat deserve niya ang ating pagpupuri lalo na sa panahong ito. God is still good. Naniniwala ba kayo doon? Amen! Samahan niyo po ako sa panalangin. Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. Salamat po sa araw na ito na binigay mo sa amin upang sumamba kami sa iyo. Salamat po, Panginoon, na maaari kaming makapakinig at muli, Panginoon, masumpungan namin ang iyong presensya. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw ang maitataas sa gawain ito. Mangusap ka po sa puso at isipan ng bawat isa at dalangin po namin na maunawaan namin at susunod kami sa iyong salita. Salamat po sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. Again, gather your family, friends, and worship with us.
pag-ibig, iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Ahawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Purihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Pupurihin ka, O Yahweh, Purihin ka, O Yahweh, pagkat ika'y mabuti. pagkat ika'y mabuti. Ang iyong pag-ibig, Ang iyong pag-ibig, laging nananatili. laging nananatili. Ahawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, Panginoon. Aawit, sasayaw, luluwalhatiin, papalakpak, sisigaw, dadakilain, nagumapaw sa piling mo. Ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman, noon, ngayon, kailanman, noon, ngayon, kailanman, Panginoon, Panginoon, Panginoon. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Kawikaan, chapter 4, verses 23 to 27. Higit sa lahat, ingatan mo ang iyong isipan, sapagkat kung ano ang iyong iniisip, iyon din ang magiging buhay mo. Huwag kang magsalita ng kasinungalingan at walang kabuluhan. Ituon mo ang iyong paningin sa mga bagay na mabuti. Pag-isipan mo mabuti ang iyong mga gagawin upang magtagumpay ka. Verse 27, mamuhay ka sa katwiran at layuan mo ang kasamaan. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral patungkol sa pagbabantay at pag-iingat sa ating puso. At ang teksto natin ay nasa Proverbs chapter 4, verses 23 to 27. Manalangin muna po tayo. Let us pray. Ama namin nasa langit, salamat po sa pagkakataon to na pwede kayong mag-aaral ng inyong salita. Tulungan mo kami maunawaan ang inyong salita. Bigyan mo kami ng isang puso na handang paturo at magtiwala at sumunod sa iyo. Lord, we pray na ikaw po ang patuloy na gumabay sa amin, maintindihan namin ang paksa na tatalakayan namin. Hindi lamang namin maintindihan at magamit namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay, sa tulong ng Espiritu Santo. Maraming salamat po at lahat ng ito'y nilalapit namin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Bago po tayo magsimula, meron po tayong isang short video
na mapapanood. Wish you got your eyes checked? Friendly Professional Eye Care is just down the street at your local 4Eyes. Visit today and get 50% off designer frames. Dito sa napanood natin video na nakakangiti, mapapansin natin na napakahalaga na malinaw ang ating paningin. At may kaugnayan ito dun sa paksa na tinatalakay natin patungkol sa pagbabantay at pag-iingat sa ating puso. At ito po ang pinakamisahe na nais kong ibahagi sa bawat isa sa atin ay yung katotohanan na nagsasabi, ingatan at bantayan natin ang ating puso. Ang puso na tinatalakay natin, ito ay tumutukoy doon sa sentro ng pagkatao natin. At ang unang bahagi na tinalakay natin ay patungkol sa mga dahilan sa pagbabantay sa ating puso. Ibig sabihin, ang katanungan na sinasagot natin, bakit kailangan natin bantayan o ingatan ang ating puso? At ang unang dahilan, dahil ito ang bukal ng buhay. Nakita natin yan sa Proverbs 4, verse 23. Na ang ibig sabihin, dito nagmumula ang ating isip, ang ating damdamin, ang ating mga salita, ang ating mga kilos. Ang lahat ng yan ay nagmumula sa ating puso. Kaya kailangan natin ingatan ito. Kailangan natin itong bantayan. Pangalawa na dahilan, dahil ang Diyos ay nakatingin sa ating puso. Mapapansin natin yan sa 1 Samuel 16:7. Hindi siya nakatingin sa panlabas na anyo, bagkus sa kalagayan ng ating puso. Kaya nga, dapat natin itong ingatan. Dapat natin itong bantayan. Pangatlo, ang nilalaman ng puso natin ay maaaring nagpapadumi sa atin sa harapan ng Diyos. Nakita natin yan sa Matthew 15, verses 19 to 20. Ito ang dahilan kung bakit dapat natin itong ingatan. Dapat natin itong bantayan para sa gayon ay huwag tayo maging marumi sa harapan ng Diyos. At tayo po ay dadako doon sa ikalawang bahagi at itinan natin yung mga praktikal na kaparaanan para maingatan natin ang ating puso. Pero bago yun, gusto ko agad sabihin, magagawa lang natin ang mga praktikal na paraan na ito sa pag-iingat sa ating puso kapag si Jesucristo ang Panginoon ng puso natin. Anong sabi sa 1 Peter 3:15a? But in your hearts, set apart Christ as Lord. Kapag siya ang Panginoon na nakaupo sa trono ng puso natin, sa sentro ng pagkatao natin, doon natin may ingatan. May ingatan ang ating puso at ang puso natin ay magiging kalugod sa harapan ng Diyos. Doon lang natin magagawa yung mga praktikal na kaparaanan sa pag-iingat sa ating puso. At doon sa ikalawang bahagi, titingnan natin ang mga kaparaanan ng pag-iingat sa ating puso. Paano natin may ingatan ang puso natin? Ang unang kasagutan sa pamamagitan ng pag-iingat sa ating bibig. Ibig sabihin sa ating pananalita. Nakita natin yan sa verse 24. At sa pagkakataong to, tatalakayin natin yung pangalawa. Paano natin may ingatan ang ating puso? At yung nga, sa pag-iingat naman sa ating mga mata. Ang ibig sabihin, ang mga pinagtutuunan ng ating mga paningin. Pansinin niyo po sa Proverbs 4, verse 25. Anong sabi diyan? Let your eyes look straight ahead. Fix your gaze directly before you. Alam niyo po, mapapansin natin, kaya na binanggit ko yung tungkol sa bibig, sa pananalita. Sa mga lumalabas sa bibig natin, ay nagpapahayag ito ng mga nilalaman ng ating puso. Doon naman sa pinagtutuunan ng ating mga mata, ng ating paningin, ito ay nakaka-impluensya naman sa nilalaman ng puso natin. Kung saan nakafocus ang ating mga mata, yun ang nakaka-impluensya sa pagnanasa ng puso natin sa nilalaman ng ating puso. Sa kalagayan ng puso natin. Halimbawa, sa Matthew 6:22 at 23, ang sabi dyan, the eye is the lamp of the body. If your eyes are healthy, your whole body will be full of light. But if your eyes are unhealthy,
your whole body will be full of darkness. If the light within you is darkness, how great is that darkness? Ano sinasabi sa atin dito ng Panginoong Jesus? Ang sinasabi diyan, kapag ang iyong mata ay malusog, ibig sabihin, tama ang pinagtutuunan ng ating paningin, ang sabi diyan, ang buong pagkatao natin ay naliliwanagan. Kapag ang ating mga mata ay hindi malusog, ibig sabihin, mali ang pinagtutuunan ng ating mga paningin, ang ibig sabihin niyan, na sabi niyan, ang buong pagkatao natin ay nadidiliman. Sa madaling salita, napakahalaga ang mga pinagtutuunan ng ating mata. Napakahalaga ang pinagtutuunan ng ating mga paningin. Ang pinagtutuunan ng ating mga mata, ito po ay nagpapasya kung ano ang magiging laman ng puso natin. Kung ano ang magiging kalagayan ng ating puso. Kaya nga, saan nakatuon ang iyong mga mata? Saan mo ito ginagamit? Kumusta ang iyong mga pinapanood? Kumusta ang tinitingnan natin sa internet? Kumusta ang pinagtutuunan ng ating mga mata? Bakit mahalaga ang mga katanungan to? Ang mga kasagutan sa katanungan to? Ang dahilan kasi ang pinagtutuunan ng ating mga mata ay nakaka-impluwensya sa pagnanasa ng ating puso. Pansinin niyo po, alam niyo yung mga advertisement companies, gumagastos sila ng maraming pera para sa advertisement. Bakit? Kasi alam nila, kapag pinagtuunan ng paningin ang kanilang patalastas, naiinganyo ang puso ng tao doon sa product nila. Kaya nga hanggat maaari ay nakakaakit sa mata. Sila ay nag-hire ng mga kilalang tao para i-endorso ang kanilang produkto. At habang pinagtutuunan ng tao yung patalastas na yon, naiinganyo, nagkakaroon ng desire sa puso para bumili ng produktong yon. Kaya nga, isa mapapansin natin, pati yung mga advertisements sa mga fast food, pinapakita yung mga malalaking mga larawan ng mga burgers. Kita mo, ang laki-laki. Pero pag bumili ka, papansin mo, kaliit lang pala. Pero pinagtutuunan nila ng pansin yung appearance niyan, yung presentation, yung packaging. Bakit? Dahil nakakainganyo yan sa mata. Para mainganyo, nakakaakit sa mata. Kapag ang mata ay nakatuon doon, syempre, may inganyo na, magiging pagnanasa na yon ng puso. Alam nyo, maging aware din tayo, tinutukso tayo ni Satanas sa pamamagitan ng ating mga nakikita. Ang isang halimbawa niya, yung temptation ni Satanas sa Panginoong Jesus doon sa ilang. Sa Matthew chapter 4, verses 8 to 9. Ano sabi diyan? Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to them, all these I will give you if you will fall down and worship me. Pinakita niya ang lahat ng kayamanan, karangyaan, kawalhatian ng buong sanlibutan. At ang sabi gano'n, tingnan mo, ang lahat ng yan, ibibigay ko sa iyo, sambahin mo lang ako. Pero alam natin, sinabi ni Jesus Christ, nasusulat, ang Panginoong Diyos mo ang dapat mong sambahin. Alam niyo po, ito ang makikita natin, ang taktika ng kaaway sa iyo at saka sa akin. Inaakit tayo, inaakit ng dyablo ang puso natin sa pamamagitan ng mga nakikita. Kailangan natin ingatan ang puso natin mula sa mga pandaraya ng dyablo. At ito ay sa pamamagitan ng pag-iingat sa ating mga mata, yung pinagtutuunan ng ating mga paningin. Kaya nga, dadako tayo sa isang katanungan, paano natin may ingatan ang ating mga mata, ang pinagtutuunan nito, at sa gayon, may ingatan natin ang kalagayan at pagnanasa ng ating puso. Pansinin nyo, balikan natin yung Kawikaan 4:25. Sabi dyan, palaging sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Alam niyo, habang binabasa ko ang tekstong to, ang ganda pumasok sa isipan ko, yung mga kabayo, yung mga papansin niyo sa mga kabayo, meron silang takip
sa kanilang mga mata. May blinders sila sa gilid. At tinignan ko sa internet, ano ba ang purpose nito? Although may idea na ako, pero gusto ko malaman kung anong lalabas na purpose nito. At nakita ko sa internet, ganito ang sinasabi, blinders on a driving bridle help to keep a horse focused on going forward and prevents him from becoming frightened of the vehicle behind him. The same thing when a racehorse wears a blinker hood. It keeps him from shying away from another horse coming up behind him and keeps him focused going down the track. Tapos, next na nakita kong purpose, they cover the eye to try to make them focus so that they see what is immediate to the side of them and what is in front of them as much as possible. They assume this will help the horse run faster. This one of several tricks used in the sport. Mapapansin natin, kung isa-summarize natin yung mga dahilan, mapapansin natin ang mga binabanggit dyan, para sa gayon yung kabayo nakatuon sa harap. Para sa gayon, huwag maguluhan sa paligid o ma-distract sa paligid. Para huwag mawala dun sa dapat daraanan. So, mapapansin natin, ito yung purpose. Alam niyo po, sa tingin ko, ito yung mensahe dun sa Kawikaan 4:25 para maingatan natin ang ating mga mata, sa gayon maingatan natin ang ating puso. Babalik tayo sa tanong natin. Paano natin maiingatan ang ating mga mata? Ang pinagtutuunan ng ating mga paningin para sa gayon ay maingatan natin ang kalagayan ng ating puso. Ang unang kasagutan ay ituon natin ang ating mga mata sa hinaharap. Pansin niyo po sa Kawikaan 4:25. Anong sabi diyan? Palagi sa hinaharap ang pukol ng iyong tanaw. Ituon ang iyong pansin sa iyong patutunguhan. Alam niyo yung sinasabi diyan na ituon ang ating mga mata sa hinaharap. Of course, ang tinutukoy diyan ay yung tamang landas ng buhay. Ituon natin ang ating paningin dun sa hinaharap at yun ay ang tamang landas ng buhay. Alam niyo po, dito papasok ang kahalagahan sa Hebrews chapter 12 verse 2 para mangyari ito. Hebrews 12 verse 2, ang sabi diyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Dahil sa kagalakan naghihintay sa Kanya, hindi niya ikinahiya ang humatay sa krus at siya ngayon nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Alam niyo, ang mga mata natin, sinasabihan tayo, ituon natin sa Panginoong Jesus. Para sa gayon, ay makatuon tayo sa hinaharap doon sa tamang landas ng buhay. Magagawa lang natin yan kapag ang mata natin ay nakatuon sa Panginoong Jesus. Ang sabi diyan, siya ang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Ang mga mata natin ay nakatuon sa Panginoong Jesus sa pamamagitan ng pagtuon sa Kanyang mga katuruan, sa Kanyang mga utos, sa Kanyang mga pangako, sa Kanyang mga babala, at pati sa Kanyang mga halimbawa. At habang pinagtutuunan natin ang mga ito, ang ating mga mata ay nakatuon sa Panginoong Jesus. Kaya nga dito papasok na napakahalaga ang palagi ang pagbabasa ng Biblia at pagbubulay-bulay nito. Kasi dito natin malalaman ang kanyang mga katuruan. Dito natin makikita, mababasa ang kanyang mga halimbawa, ang kanyang mga pangako, ang kanyang mga babala, at ang kanyang mga katuruan na napakahalaga sa buhay natin. At habang pinagtutuunan natin ito ng ating paningin, nakatuon tayo sa Panginoon Jesus at nakatuon tayo sa tamang landas ng buhay natin. Alam niyo po, habang ang mga mata natin ay nakatuon sa Panginoon Jesus, siya ang nakaka-impluwensya sa puso natin. Siya ang nagiging desire o pagnanasa ng
puso natin. Pero hindi lang yon, kasama rin dito ang 2 Corinthians chapter 4 verse 18. Ang sabi diyan, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na nakikita. Sinasabihan tayo dito kung saan natin dapat ituon ang ating paningin. Ituon natin ang ating paningin doon sa mga hindi nakikita. Ang dahilan kasi ang mga ito ay ang permanente. Ito ang pangwalang hanggan. At sinasabihan tayo na ang mga nakikita, mga bagay na nakikita natin sa ating paligid, yan ay panandalian lamang. Kaya hindi dapat nakatuon ang ating paningin sa mga bagay na yan. Ang mga hindi nakikita ay tumutukoy sa kabilang buhay. Halimbawa, sa langit, sa impyerno, sa kaluluwa natin, sa relasyon natin sa Diyos. Ang Diyos, hindi natin siya nakikita. Ang relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon Yesus. Ituon natin ang ating paningin sa mga hindi nakikita. Bakit? Sa mga ito dahil ang mga ito ay pangwalang hanggan. Kapag ang mga ito ang pinagtutuunan ng ating paningin, ito ang nakaka-impluwensya sa ating puso. Ang mga ito ang nagiging mahalaga sa puso natin at ito ang pinagnanasaan ng ating puso. Sa pamamagitan ito, ang mga mata natin ay naitutuon natin sa hinaharap, sa tamang landas ng buhay. Kasi tama ang pinagtutuunan ng ating paningin. Paano natin maiingatan ang mga mata natin? Pangalawa, sa pag-iwas sa paningin natin doon sa mga makakadumi sa ating puso. Pag-iwas ng paningin natin doon sa makakadumi sa ating puso. Alin po, katulad ng binanggit ko kanina, na ang mga pinagtutuunan ng ating mga mata ay ang nakaka-impluwensya sa ating puso. Ito ang nagiging laman ng ating puso. At ito rin ang pinagnanasaan ng ating puso. Maiingatan natin ang ating mga mata sa pamamagitan ng pag-iwas doon sa mga bagay na pagtutuunan natin ng ating mga paningin na alam natin na makakadumi sa ating puso. Kaya, titingnan natin ano-ano ang mga dapat nating iwasan na pagtuunan ng ating mga mata. Dahil alam natin na ang mga ito, pag pinagtutuunan ng ating paningin, ay makakadumi sa ating puso. Makikreate ito ng maling pagnanasa sa ating puso. Ito po ang unang kasagutan. Ang una, iwasan natin na ituon ang ating mga mata sa kayamanan. Kawikaan 23 verse 5. Anong sabi diyan? Iyo bang itititig ang iyong mga mata sa wala? Sapagkat ang mga kayamanan ay tunay na nagsisipagpakpak gaya ng agila na lumilipad sa dakong langit. Anong sinasabi diyan? Sinasabi sa atin, itutuo mo ba ang iyong mga mata sa kayamanan na parang may pakpak katulad ng agila na lumilipad at nawawala? Ang sinasabi sa atin din, pinapakita sa atin, na hindi mas sinasabi na masama ang magkaroon ng kayamanan, na masama ang magkaroon ng pera. Hindi po masama yun. Si Abraham, si Isaac, si Jacob ay pinagpala ng Diyos. Isa sa mga pagpapala niya ay ang material na bagay. Ang sinasabi sa atin, ang utos sa atin, huwag ituon ang ating paningin sa pera o sa kayamanan. Bakit? Kasi kapag ito ang pinagtutuunan ng ating mga mata, ang nangyayari, ito na ang magiging kayamanan ng puso natin. Ito na ang paglilingkuran ng puso natin. Ito na ang mamahalin ng ating puso. At ano ang sabi sa 1 Timothy chapter 6 verse 10? Ang sabi diyan, for the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierce themselves with many grips. Kaya sinasabihan tayo diyan, hindi ang pera ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi masama ang pera mismo. Ang sinasabi diyan, ang pag-ibig sa pera. Ito ang ugat ng lahat ng kasamaan.
ipinapakita sa atin kapag ang pera ay minamahal na. Ito na ang minamahal ng puso. Ito ay magtutulak sa atin sa masama. Manlalamig na sa pananampalataya sa Diyos at magtutulak ito sa mga hindi tamang gawain. Pinapakita rin sa atin na ito ay panandalian lang. Ang kayamanan, ang pera, ito ay panandalian lang at madaling nawawala. Hindi talaga ito ang basihan ng buhay natin o kahalagahan ng ating buhay. Sa katunayan, nasisira ang buhay dahil nakatuon ang paningin sa pera. Merong isang kapatiran na nag-share sa akin ng isang video at gusto ko rin i-share sa bawat isa. Maganda to at gusto ko na panoorin natin to. Ang pinapakita sa atin dyan, ituon natin ang ating paningin. Sabi nga, ituon ang paningin, sabi nga, dun sa coffee at hindi dun sa tasa. Kasi hindi naman yung tasa ang nagbibigay ng lasa eh. Bagkus yung kape, no? Of course, yung coffee na tinutukoy dyan ay tumutukoy sa ating buhay. Ituon natin ang paningin natin sa buhay na ibinibigay ng Diyos sa atin. Na magamit natin to ng tama sa harapan ng Diyos. Kaya nga, mangyayari lamang yan kapag itutuon natin ang ating paningin hindi sa material na bagay, hindi sa pera, hindi sa kayamanan. Bagkus, sinasabihan tayo, ituon natin ang ating paningin sa Diyos. At kung bibigyan man tayo ng Diyos ng kayamanan, dahil nakatuon ang ating paningin sa Kanya, gagamitin natin ang
kayamanan na yan, ang pera na yan, ang pagpapalang yan para sa kanyang kaharian at ayon sa kanyang kalooban. Hindi yan magiging hadlang sa relasyon natin sa Diyos. Bagkus magiging instrumento yan sa paglilingkod natin sa Diyos. Alam niyo po, may mga kakilala ko na mga may kaya sa buhay, pero mapapansin mo na hindi sila nakatuon sa pera. Hindi sila nakatingin ang paningin nila sa pera. Bakit? Masasense mo, hindi sila materyoso. Hindi sila yung kumbaga nanlalamang sa kapwa. Sa kunayan sila pa ay giver. Hindi lamang sa gawain ng Diyos, pati sa ibang mga tao. At andun yung humility. Bakit ganon? Kasi hindi nakatingin ang paningin nila sa pera. Nakatingin ang mata nila sa Panginoong Diyos. Para maingatan natin ang ating mga mata, at sa gayon maingatan natin ang ating puso, iwasan natin na ituon ang ating mga mata sa kayamanan. Ang isa pa na dapat nating iwasan, na alam natin makakapagpadumi sa ating puso, ay iwasan natin at tumingin ng mahalay sa isang babae. Of course, sa isang lalaki. Job chapter 31 verse 1. Ang sabi diyan, ako'y taimtim na nangako sa aking sarili na di titingin ng may pagnanasa sa ibang babae. Of course, dun sa hindi niya asawa. Alam niyo, napakahalagang paalala po ito sa atin. Bakit? Sa panahon natin ngayon, dahil sa internet, dahil sa mga gadgets, napakadali na magamit ang mga mata sa pagtingin na mahalay sa opposite sex. Ang tinutukoy ko rito ay yung mga pornographic materials, lalo na sa ating sa aming mga kalalakihan. Of course, ngayon lumalabas na rin na may mga maraming kababaihan na rin ang nagiging involved, nanonood ng mga pornographic materials. Pero isang paalala at babala sa atin, ito ang ginagamit ng Diablo para madaya ang puso natin, para madumihan ang puso natin, at hindi maging tama, baluktot ang maging pagnanasa natin. Alam niyo po, maraming mga kabataan ang nahuhulog sa premarital sex dahil dito. Ang daming mga unwanted pregnancy. Maraming mga marriages ang nasisira dahil dito. Bakit? Dahil na nagkakaroon ng mga extramarital affairs. Dahil hindi na nagkakaroon ng kasiyahan sa puso. Dahil hindi na nagkakaroon ng satisfaction. Somehow, yung mga pornographic materials nakikreate ng kawalan ng kasiyahan sa lifetime partner. Ang rape at iba pang mga sexual harassment ay nangyayari. Bakit? Dahil dito, dahil sa mga pornographic materials. Dahil nga, nakikreate ito ng mga maduduming pagnanasa na pagdating sa sexual na aspeto, doon lumalabas na ang panggagahasa. Doon lumalabas na ang mga sexual harassment. Ito rin ang nagiging dahilan ng homosexuality at lesbianism at iba pang mga sexual perversion. Dahil nga doon sa mga pornographic materials na yan, na nagpapadumi sa isipan at nagpapadumi sa puso, nagkakaroon na ng baluktot na pananaw pagdating sa sexuality. Andun na yung homosexuality at lesbianism at iba pang sexual perversion. Lahat ng yan ay nangyayari. Bakit? Kasi nakatuon ang paningin doon sa mahalay na panunoorin. Ang sabi sa Mateo chapter 5, verse 27 at verse 28, ang paalala sa atin ay ganito. Narinig ninyong sinabi, sabi ng Panginoon Jesus, huwag kang mangangalunya. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ang sino man tumingin sa isang babae na may mahalay na pagnanasa, ay nangangalunya na sa babaeng yun sa kanyang puso. Mapapansin natin, bago magkaroon ng pangangalunya sa kama, nagkakaroon ng pangangalunya muna sa puso. At nagkakaroon ng pangangalunya sa puso dahil nga ang mata ay nakatuon doon sa nandun ang mata sa paningin sa mahalay doon sa isang babae. Alam niyo po, pagkatapos banggitin yon, sabi nga, nagkakasala na ng pangangalunya sa puso kapag tumingin na ng mahalay sa isang babae o sa isang lalaki. Alam niyo sa Matthew chapter 5 verse 29,
Sabi ganun dyan, ito yung babala ni Jesus Christ. Kung ang kanang mata mo ay nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukitin mo ito at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng iyong katawan kaysa ang buong mong katawan ang itapon sa impyerno. Ano ipinapakita sa atin dito? Ano yung mensahe na sinasabi sa atin ni Jesus Christ? Ang pinapakita niya sa atin, ganoong kaseryoso ang pinagtutuunan ng ating mga mata, na maaari na isang tao ay mapahamak sa impyerno. Na siya ay itatapos sa impyerno dahil sa maling pinagtutuunan ng mga mata. Kaya nga, dapat natin iwasan ang tumingin ng mahalay sa isang babae o sa isang lalaki. Ito ay nagpapadumi sa kalagayan ng ating puso. Pangatlo, iwasan natin na ituon ang paningin sa alak. Kawikaan 23, verses 31 to 33. Sabi diyan, huwag kang tumingin sa alak kapag ito'y mapula, kapag nagbibigay ng kanyang kulay sa kopa, at maayos na bumababa, sa huli ay parang ahas itong kumakagat, at ulupong na tumutuklaw ang katulad. Ang iyong mga mata ay makakakita ng mga kakatuwang bagay at ang iyong puso ay magsasabi ng mga mandarayang bagay. Ang pinapakita sa atin dyan, ang mga mata, ang mga nakatuon, ang mata sa alak ay nagiging sugapa sa alak o nagiging alipin ito. Alam niyo po, gusto ko agad sabihin, ang alak mismo ay hindi masama. Ang paglalasing ay masama. Ang problema lang sa ating Pilipino, wala itong pagkakaiba. Ang alak, paglalasing, parang magkapareho na. Alam niyo po, kapag ang mata ay nakatuon sa alak, ito ang pagnanasaan ng puso. Ito ay nauuwi na sa paglalasing at nauuwi na sa pagiging sugapa sa alak. At ang resulta ay magulong pamumuhay, kahirapan, at kahihiyan. Papansin natin yan sa Ephesians chapter 5, verse 18, Kawikaan 21, verse 17, Kawikaan 23, verses 29 to 35. Pero alam niyo po, meron tayong prinsipyo na makikita rito. Ang prinsipyo na makikita natin dito, para makaiwas tayo sa isang bagay, halimbawa sa alak, sa sugal, computer games, sa sigarilyo, sa pinagbabawal na gamot, sa mga pornographic materials. Alam niyo po kung ano yung paraan? Huwag natin itong pagtuunan ng ating paningin. Ibig sabihin, ilayo natin ang ating mga paningin sa mga iyon. Na alam natin magpapadumi sa ating puso. Iwasan natin na pagtuunan ang mga iyon ng ating mga mata. Ituon natin ang ating paningin sa ibang bagay. Halimbawa, sa relasyon natin sa Diyos, sa paglilingkod natin sa Diyos, sa relasyon natin sa Panginoon Jesus, sa pagbabasa ng Biblia. Ituon natin ang ating paningin sa ibang bagay na alam natin na makakatulong sa atin. At sa pamamagitan nun, makakaiwas tayo sa mga bagay na yon. Bilang ilustrasyon lang, naalala ko yung aso namin, ang pangalan si Pumuket, malaking aso namin. Na-train kasi ito, bago ito kumain, kailangan mo na itong upo. Sasabihan ko, sit, at uupo yun. At kakain lamang yung aso kapag sinabi ko na okay. Hanggat hindi ko sinasabi na okay, hindi siya pwedeng kumain. Nakaupo lang. At napansin ko na habang naghihintay siya, ang mata niya, ang mata ng aso, ay hindi nakatingin doon sa pagkain. Nakatingin sa akin. Nakatingin siya sa akin, yung aso, hindi doon sa pagkain. At syempre, pag nakatingin yung aso doon sa pagkain, mahihirapan siya. Sigurado susundopin na niya yung pagkain. Pero alam niyo, magandang ilustrasyon to. Of course, hindi ko sinasabi na aso tayo. Hindi tayo aso. Pero meron tayong prinsipyo na makikita rito. Kung ano ang pinagtutuunan ng ating mga mata, ng ating paningin, yun ang magiging pagdanasa ng puso natin. Kaya nga, iiwas natin ang ating paningin sa mga magpapadumi sa ating puso.
Kung gusto natin na matanggal sa atin ang isang bisyo, ito ang unang paraan. Huwag mong pagtuunan ng iyong paningin ang mga bagay na iyon. Ilayo mo ang iyong mga mata sa mga bagay na iyon. Sa ating pagtatapos, ito po yung mga katanungan na nais kong pagtuunan natin ng pansin. Pagbulay-bulayan natin, pag-usapan natin. Una, bakit hindi dapat baliwalain ang pinagtutuunan ng ating mga mata? Pangalawa, meron ka bang karanasan na naakit kang bumili dahil nakita mo sa isang advertisement? Paano at kailan nangyari yon? Sa paanong paraan ginagamit ni Satanas ang mga nakikita para tuksohin tayo? Sa paanong paraan nakakatulong na ang mga mata natin ay ginagamit natin sa pagbabasa ng Biblia at sa pagbubulay-bulay nito ng salita ng Diyos. Ikalima, ano-ano ang mga sinyales na ang paningin ay nakatuon na sa pera? Ano-ano ang mga sinyales na nararanasan na ang addiction o pagiging sugapa sa isang bagay? Yung pangungusap na nagsasabi, ang pinagtutuunan ng ating paningin ay nagdidikta sa pagnanasa ng puso natin. Ito po ang katanungan. Maaari ka bang magbigay ng halimbawa kung paano ito nangyayari? Paano ito nagiging dahilan ng addiction o pagiging sugapa sa isang bagay? At panghuli, paano ito makakatulong sa pagtanggal ng addiction natin? Mga kaibigan, mga kapatid, ingatan natin ang puso natin. At yun ay sa pamamagitan ng pag-iingat sa ating mga mata, sa mga pinagtutuunan ng ating paningin. Manalangin tayo. Ama namin nasa langit, salamat po. Pinalalahanan mo kami. Tulungan mo kami na maging maingat sa pinagtutuunan ng aming mga mata. Dahil ang aming pinagtutuunan ng aming paningin ang siyang nakaka-impluwensya sa aming puso. Ang nagiging pagnanasa ng puso namin. Ang nagiging laman ng puso namin. Tulungan mo po kami. Tulungan mo kami ng aming paningin ay nakatuon sa Panginoon Hesus. Tulungan mo kami ng aming paningin ay nakatuon sa mga bagay na hindi nakikita. Dahil ito ang pangwala-hanggan. Lord, patuloy mo kaming paalalahanan. Huwag namin baliwalain ang mga pinagtutuunan ng aming mga mata. Malaki ang impluwensya nito, ang ginagawa nito sa aming puso. Ingatan mo po ang bawat isa. Salamat po. Ipaalala mo patuloy palagi ang iyong salita sa amin. Sa iyo po ang kapurihan at lahat nito'y nilalapit namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang araw sa ating lahat. Tayo po ay dadako sa tithes and offerings. Mapasahin ko lang po ang Matthew 6 verse 33 to 34. Sabi po dito, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaya nga, huwag niyong alalahanin ang bukas sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa bawat araw. Ang mga talatang na ito ay naaayon sa panahon natin. Kapag tumitingin tayo sa paligid natin, marami tayong dahilan nakikita para mag-alala. Nandiyan ang pandemic, ang economic at political instability at ang kinabukasan na walang kasiguruhan. Kaya mahalaga na bumabalik tayo sa salita ng Diyos. Sinabi ni Jesus na una, ang Diyos ay ang ating provider. Lahat na meron tayo ay galing sa Kanya. Pangalawa, ang Diyos ang nagmamalasakit sa atin. Alam ng Diyos kung ano ang kailangan natin at handa siyang ibigay ang mga pangangailangan natin. Para maranasan natin ang mga pangako na ito, kailangan natin bigyan halaga o gawing number 1 priority ang Diyos at ang Kanyang kaharian. Isang paraan para bigyan natin halaga ang Diyos ay sa pamamagitan ng pagkakaloob ng salapi natin. Pag nagkakaloob tayo ng salapi natin, ipinapahayag natin ang ating tiwala sa Diyos na Siya ang ating provider at Siya ang may alam at kakayahan
na ibigay ang kailangan natin kahit magulo ang ating paligid. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat sa pagkakataon na pwede kami magpuri at sumamba sa inyo kahit hindi kami nakakapagtipon-tipon. Salamat din po sa katotohanan na kapag ikaw ang number one priority ng buhay namin, hindi niyo kami papababayaan at ibibigay niyo ang aming pangangailangan. Panginoon, sa aming pagkakalob, tulungan niyo po kami na panghawakan ang katotohanan nito. Tulungan niyo po rin ang iglesia na ito na gamitin ang salapi para sa inyong kaluwalhatian. Pagpalain niyo po kami lahat at salamat na kayo ang aming kanlungan, magpag-ingat at ang aming sanggalang sa kahit na anong panahon. Sa iyo po ang kapurihan at kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus. Amen. You gave it all for me. My soul desire, my everything, and all I am is devoted to you. How could I fail to see? You are the love that rescued me, and all I am is devoted to you. And oh, how could I not be moved, Lord, here with you? So have your way in me, 'cause Lord, there is just one thing that I will seek. This is my cry, my one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus, is to be with you. How could I fail to see? You
This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you. This is my cry. My one desire is to be where you are, Lord, now and forever. It's more than a song. My one desire is to be with you, is to be with you, Jesus, is to be with you, is to be with you, is to be with you. Sana'y marami pa
Ang araw na ito ay napakahalaga dahil ang araw na ito ay pinagdiriwang natin ang araw ng ating mga tatay. Ano man ang tawag sa iyo, tatay, daddy, erpat, papa, tatang o anuman, ay pare-pares naman ang kahulugan nun. Ang pagiging ama at haligi ng tahanan. Marahil din, marami sa atin dito ang nakaranas ng magagandang karanasan patungkol sa ating mga tatay. Kaya po, nagpapasalamat kami sa inyo dahil sa patuloy ninyong pagkalinga, paggabay, at pag-provide ng mga pangangailangan namin sa araw-araw. Kung ikaw naman ay isang anak na hindi nakaranas ng pagmamahal ng isang tatay, huwag kang mag-alala dahil meron pa rin tayong tatay na buhay na pwede nating pagpasalamatan, ang ama nating nasa langit. Siya, pwede siyang makinig sa iyo, pwede siyang mag-provide ng pangangailangan mo, pwede siyang tumulong sa iyo sa mahirap na sitwasyon. Kaya ibig sabihin, ang araw na ito ay special pa rin dahil meron tayong Diyos na buhay. Meron tayong tatay na kayang mag-ingat at gumabay sa atin. At sa pagkakataong din ito, meron kaming inihanda na munting sorpresa para sa ating mga tatay. Panoorin po ninyo. Ang aking ama ay bundok, malakas at matayog. Hinamon man ng pagsubok, nananatiling nakatayo. Ang aking ama ay dagat, malalim at malawak. Pag-ibig niya ay di masisisid, pangunawa niya ay di matatawid. Ang aking ama ay ulan, sapat at kailangan. Ibinuhos ang sariling pawis at dugo upang ang bukas ko'y masiguro. Kaya't maging anak niya ay aking kagalakan, sapagkat ako'y kanyang inibig at inalagaan. Mga mali ay itinama at matyagang pinangaralan, kaya't hanggat ako'y nabubuhay, siya ay aking pararangalan. Okay po, tayo manalangin para sa ating mga tatay. Ama naming banal, tunay nga o Diyos, kami nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat, Panginoon, sa araw na ito na kung saan ay nais naming pagpasalamat ang araw ng mga tatay. Tunay nga o Diyos, nais po naming ilapit sa iyo ang mga tatay na nilikha mo, Panginoon, sa iyong wangis. Pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong kadakilaan. Idinadalain namin, Panginoon, na pagtibayin mo po ninyo ang kanilang buhay bilang mga magulang na siyang gumagabay sa kanilang mga anak. Sinabi mo nga po sa awit 147:11 na ang mga tao na dapat ay mayroong takot sa iyo at magtitiwala sa iyong pag-ibig. Nais po namin nilapit na ang mga tatay ay maging magkaroon po ng pagkatakot sa iyo at pag-ibig maging sa kanilang mga anak, Panginoon. Salamat po sa buhay ng lahat ng mga tatay na nagbibigay po ng panahon, nagbibigay po ng buhay at ni-entrust po nila yung buhay nila para sa kanilang mga anak, Panginoon. Nais po namin i-express ang aming gratitude sa lahat po ng mga tatay, sa kanilang loving, sa kanilang unconditional love, Panginoon, na pinagkakaloob nila, Panginoon, sa kanilang mga anak. Lord, nais po namin na magpasalamat sa iyo sa lahat po ng mga panahon na ipinagkakaloob mo, O Diyos. Nabigyan mo pa po sila ng mahabang buhay na may kalakasang nagmumula sa iyo. Nais din po namin na ang kanilang buhay at panahon ay maihandog din nila sa iyo. At upang sa ganon, Panginoon, ay maging role model sila ng kanilang mga anak. O Diyos, salamat po. Tunay nga, O Diyos, na
Kaya aming pinapasalamatan, pinupuri ka namin, dinadalain din namin, Panginoon, na bigyan mo pa po ninyo sila ng malusog na pangangatawan at maging firm sila sa kanilang desisyon para sa iyo. Salamat po, Diyos. Aming inilalapit ito sa matamis na pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Happy Father's Day! Muli binabati namin kayo ng Happy Father's Day sa lahat ng mga tatay at nawa na gusto ninyo ang aming munting sorpresa para sa inyo. Kami ay sumasaludo sa inyo mga tatay at mahal na mahal po namin kayo. Mag-ingat po kayo lagi at patuloy po kayong gabayan ng ating Panginoon. Marami pong salamat. Sa ating pong pangwakas na panalangin, samahan niyo po ako. Ama namin nasa langit, salamat po sa tinulong sa amin tungkol sa pagbabantay sa aming puso. At yun isa po ang magitan ng pag-iingat sa aming mga mata sa pinagtutuunan ng aming mga mata. Lord, maraming salamat po. Upang sa gayon ay huwag kami pagkasala. Upang sa gayon ay lalo kaming tiwala at sumunod sa iyong kalooban. Lord, salamat po sa bagong linggo na kakaharapin namin. Patnubayan po kami at ikaw po mabigyan namin ng papurihan at kaluguran sa mga pinagtutuunan ng aming mga mata. Maraming salamat po sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makakapagharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian. Sa isang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ni Jesucristo na Panginoon natin. Sa Kanya kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Pagmasdan ang kalawakan, di ko lubos maunawaan ang iyong dahilan kung bakit ako inibig mo tinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Pagmasdan
bakit ako'y hiniling mo dinalagaan. Di ko kayang isipin, hindi ko kayang sukatin ang pag-ibig mo, Jesus, na iyong binigay sa akin. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin ng katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang iba nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. This is your cousin. This is your hairstylist. This is the coworker that you pass in the hall every day. It's your doctor, your babysitter, your best friend. This is the neighbor down the street that you've never spoken to. This is a chair, and right now, it's empty. But someone you know could have a life-changing experience just by sitting there. Have you talked to them? Invite someone to church this week. You never know. It might just be the moment they've been waiting for.